Kilalanin si Beryl, isang ordinaryong 50 anyos na lalaki na namumuhay sa pangarap ng maraming Pinoy, simpleng buhay, may trabaho, may kakayahan, at may sapat na karanasan sa buhay. Pero ang problema hanggang ngayon, wala pa rin siyang love life. Ang nakakatawa, kahit clueless siya pagdating sa mga babae, hindi mo aakalain na siya pala ang pinagpapantasyahan ng mga dalagang mas bata sa kanya. Ganito ang mundo ni Beryl, kung saan ang edad ay di hadlang, at ang pagiging inosente niya ay tila parte na talaga ng kanyang charm. Nagsisimula ang kwento sa isang liblib na nayon sa gilid ng bundok, kung saan ang isang self-proclaimed na simpleng matanda na si Beryl Garden Ant ay sinasanay ng kanyang mas matandang ama. Pagod na ang matanda sa kakapanood kay Beryl na mag-ensayo ng swordsmanship, kahit pa si Beryl na ang itinuturing na master ng kanilang dojo. Kaya pinapayuhan siya ng kanyang ama na tumutok na lang sa mas mahahalagang bagay, gaya ng pag-aasawa, lalo't wala pa siyang apo na maiiwanan sa kanyang mga huling araw. Ngunit binaliwala lang ni Beryl ang payo at nagtungo sa dojo upang turuan ang kanyang mga estudyante. Ang dojo ni Beryl ay isang matagal ng institusyon na nagpapasa ng sword skills sa bawat henerasyon. Dito rin ipinanganak si Beryl, at mula pagkabata ay walang tigil niyang hinasa ang kanyang swordsmanship gamit ang mga kahoy na espada. Para sa iba, baka mukhang paulit-ulit at nakaka-boring ang buhay na, kain, parry, ulit, pero para kay Beryl, masaya siya dahil naipapasa niya ang kanyang kaalaman sa mga batang sabik matuto. Kahit hindi siya ang pinakamagaling, masaya siyang maging guro, lalo't marami na sa kanyang estudyante ang nagtagumpay sa buhay. Pag-uwi niya mula sa dojo sa hapon, muli na namang binanata ng kanyang ama si Beryl na mag-asawa na raw siya. Para sa ama ni Beryl, hindi naman ganoon kalaking kahilingan ang makakita ng mga apo bago siya EAYK'd, isang posibleng term sa anime para sa pagpanaw. Kaya tumingin siya sa kanyang asawa para humingi ng suporta. Pero imbes na kampihan siya, kinampihan pa ng matandang ginang ang kanilang anak, at sinabing darating din ang tamang panahon na makakahanap si Beryl ng babaeng magugustuhan niya. I mean, lady, 50 taong gulang na si Beryl, malamang ang tanging mahahanap na niya ay mga babaeng may menopause. Maliban na lang kung mahilig siya sa mas bata, at kung ganoon, mas lalong hindi maganda. At parang na-jinx ko yata, kasi ilang saglit lang ay may kumatok sa kanilang pintuan, si Alicia Citrus, dating estudyante ni Beryl. Si Alicia ay ngayon ay commander ng Royal Knights ng Kaharian, at dahil produkto siya ng dojo ni Beryl, parehong proud na proud si Beryl at ang kanyang ama sa naging tagumpay niya. Ngunit ang dahilan ng kanyang pagbisita ay hindi lang para magbalik tanaw, dumating siya upang sabihin siya na rin ngayon ay nagtuturo ng swordsmanship, at nirekomenda niya si Beryl bilang isang special instructor para sa mga knights. Mas nakakagulat pa rito, aprobado na ito ng mismong Imperial Order. Hindi makapaniwala si Beryl, paanong ang isang taga-baryo na gaya niya ay bigla na lang makakatanggap ng ganitong kalaking oportunidad. Pero hindi rin niya pwedeng tanggihan ang alok. Dahil kung gagawin niya ito, baka ituring ito ng kaharian bilang matinding kawalang galang at posibleng humantong sa parusang kamatayan. Bago pa makapagdesisyon si Beryl, sinabi ni Alicia na kailangan niyang sumama ngayon din sa Royal Capital upang pag-usapan pa ng mas detalyado ang bagong tungkulin. Pinayuhan siya ng kanyang ama na sumakay na sa kabayo, pumunta sa capital, maghanap ng tamang asawa, at bumalik lang kapag may dala na siyang mga apo. Sa tono ng matanda, parang nagpapahiwatig din ito na pwedeng si Alicia na lang ang mapang-asawa ni Beryl, na ikinainis ni Beryl dahil sa tingin niya ay sobrang laki ng agwat ng kanilang edad para magkaroon ng romantic relationship. Pero base sa namyulang mukha ni Alicia, parang hindi siya tutol sa ideyang iyon. Hindi na siya nagsalita pa at nanatiling tahimik sa natitirang bahagi ng kanilang pag-uusap. Makalipas ang ilang sandali, magkasama ng bumibiyahe papunta sa capital ang guro at dating estudyante. Sa daan, dahil pala kwento si Beryl, tinanong niya si Alicia tungkol sa espadang dala nito, ang parehong espada na ibinigay niya noong graduation ni Alicia mula sa kanyang dojo. Hindi naman sa espesyal ang turing niya rito, lahat ng estudyanteng nagtapos sa dojo ay binibigyan niya ng espada bilang regalo, pero mukhang sobra ang pagkakagusto ni Alicia sa kanyang espada, sa kung anong dahilan man. Para kay Beryl, mas mabuti sigurong palitan na ni Alicia ang kanyang espada, lalo na't isa na siyang commander, pero tila ayaw talaga ni Alicia, desidido siyang gamitin lamang ang espadang iyon. Sa gitna ng kanilang biyahe, masaya si Alicia sa ideya na ang isang small-town swordmaster tulad ni Beryl ay sa wakas magbibigay inspirasyon sa mga tao sa Royal Capital.
Si Beryl naman ay nananatiling clueless at iniisip lang na isa siyang ordinaryong lalaki. Akala niya'y nambobola lang si Alicia kaya hindi niya ito sineryoso. Patuloy si Alicia sa pagbibigay ng papuri sa kanyang dating guro, at bigla na lang niyang sinabi na gagawin niya ang lahat para maging karapat-dapat kay Beryl. Pero hindi man lang ito narinig ni Beryl, masyado na siyang matanda para marinig ang mahinang sinabi ni Alicia. Ang nasagot lang niya ay isang simple at nakakalitong, "Nani." Pagdating nila sa kapital, si Beryl ay natulog mag-isa sa hotel, pakiramdam niya ay masyado pang maaga para sa lahat ng ito. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Alicia para sa kanyang official introduction sa mga Knights of the Liberian Order. Bilang commander, ipinakilala ni Alicia si Beryl sa lahat ng knights at buong pagmamalaking sinabi na nasa ibang level si Beryl kumpara sa kanya. Totoo man ang lahat ng papuring iyon, medyo nabibigatan si Beryl sa sobrang flattery, pero pinipilit niyang maging propesyonal. Nangakong ibabahagi niya ang lahat ng kanyang kaalaman at gagawin ang kanyang makakaya bilang bagong instructor. Masaya ang karamihan ng knights at palakpakan sila sa kanyang pagdating, pero kapansin-pansing may 2 miyembro na hindi natuwa. Pagkatapos ng event, ipinaliwanag ni Alicia ang tungkulin ni Beryl, kailangan lamang niyang dumalaw sa capital 3 hanggang 4 na beses kada buwan upang sanayin ang mga knights. Maganda itong setup para kay Beryl dahil magpapatuloy pa rin siya sa pagtuturo sa kanyang home dojo. Habang nag-uusap sila, dumating si KY, isa sa mga knights na dati ring estudyante ni Beryl, at masayang binati ang kanyang master. Sabi ni Alicia, marami pang katulad ni KY sa capital na sabik maturuan muli ni Beryl. Dahil dito, nakaramdam si Beryl ng tuwa at pasasalamat, pakiramdam niya ay napakapalad niyang muling makapagturo sa kanyang mga dating estudyante. Pagkatapos ng mahabang araw, bumalik si Beryl sa kanilang tahanan, kung saan nadatnan niya si Randreed, isa pa sa kanyang dating estudyante, na dumalaw sa kanyang ama kasama ang asawa nito at ang kanilang bagong silang na anak. Pero ang matandang ama ni Beryl ay hindi man lang siya tiningnan. Sa halip, iniutos nitong umalis siya agad at bumalik na lang kapag may sarili na rin siyang anak, tulad ni Randreed. Si Randreed, na dati ay isang adventurer, ay kamakailan lang nagretiro upang manirahan sa nayon kasama ang kanyang asawa. Ngunit ang tanong, bakit nga ba siya dumalaw sa bahay ng matandang ama ni Beryl? Dito inamin ng matanda na simula't kailangang mamalagi na ni Beryl sa capital, na pagdesisyonan niyang hirangin si Randreed bilang bagong dojo master. Ipinapahiwatig nito na hindi na maiiwasan ni Beryl ang pananatili sa lungsod. Habang naglalakad sa mga kalsada ng Baltrain, ibinahagi ni Master Beryl kay Alicia ang naging tagpo nila ng kanyang ama na literal siyang pinaalis sa lumang tahanan. Humingi siya ng paumanhin kay Alicia dahil naisama pa niya ito sa paghahanap ng matitirhan, pero tiniyak naman ni Alicia na hindi niya ito itinuturing na abala. Dahil wala siyang gaanong pera, umaasa si Beryl na makakahanap sila ng affordable inn, at dahil bago siya sa lugar, umaasa siyang matutulungan siya ni Alicia. Bigla na lang inalok ni Alicia si Beryl na tumira na lang sa bahay niya, pero agad itong ibinaba ni Beryl bilang hindi praktikal. Ilang saglit pa'y niyaya siya ni Alicia na kumain, at sa kanyang pagpayag, inakala ni Beryl na baka ito ay parang isang date. Habang naglalakad sila upang maghanap ng matutuluyan, may nakita si Alicia na kakilala niya. Kahit si Alicia ang dapat mahiya, si Beryl ang nakaramdam ng kaba, hindi niya gustong pag-usapan siya ng mga tao sa paligid ni Alicia, lalo pat isa itong Knight Commander. Kaya tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang mapa. Nang lumingon si Alicia, nakita niya si Lysandra, kaya agad niya itong pinagsabihan na huwag makialam at tumalikod na lang. Pero naging bastos ang dating nito kay Lysandra, kaya't hinaranggan siya nito. Sa sandaling iyon, itinoon ni Lysandra ang atensyon kay Beryl, gustong malaman kung sino ang tinatawag na Master ni Alicia. Hinawi niya ang hawak nitong mapa upang makita ang mukha nito, at doon agad napansin ni Beryl ang plate na suot ni Lysandra, isang palatandaan na siya ay isang black rank adventurer. Ngunit sa nakakagulat na pangyayari, si Lysandra naman ang nakilala agad si Beryl at tinawag siyang Master. Gulat na gulat si Beryl, pinilit siyang paalalahanan ni Lysandra tungkol sa panahong tinanggap siya ni Beryl 20 taon na ang nakakalipas at tinuruan siyang humawak ng espada. Sa pagbanggit ng karanasang iyon, bumalik sa alaala ni Beryl ang batang takot na takot noon sa espada, ngayon ay isang ganap at matatag na mandirigma.
Masaya siya sa nakitang pag-unlad ni Lysandra, samantalang si Lysandra, inamin na matagal na siyang gustong makipag-ugnayan muli sa kanyang dating guro pero hindi siya nabigyan ng pagkakataon. Humingi siya ng tawad, pero punong-puno ng tuwa si Beryl sa kanilang muling pagkikita. Ngunit pagkatapos ng mainit na tagpo, tinanong ni Lysandra kung bakit siya naroon sa lungsod kasama ang isang pathetic na tulad ni Alucia. Bago pa man makasagot si Beryl, agad nang nagsalita si Alucia, ipinaalam kay Lysandra na siya ay hinirang bilang special instructor ng Liberian Order, at kasalukuyang naghahanap ng matitirhan. Sa narinig, napaikan si Lysandra, hindi niya matanggap na ang isang clueless na tulad ni Alucia ang siyang tumutulong ngayon sa kanyang iginagalang na master. Nagkaroon sila ng mainit na argumento, pero sa huli ay nagtulungan din sila para makahanap ng matutuluyan ni Master Beryl. Matapos silang makahanap ng maayos na lugar, humiling si Beryl na umalis na muna ang dalawa, kaya't nagpaalam na sila. Habang pinapanood niya ang kanyang dalawang dating estudyante, napangiti si Beryl, pakiramdam niya ay masarap sa puso ang maalaga ng mga taong minsan niyang tinuruan. Kinabukasan sa loob ng Liberian Order, dalawang estudyante ang nagdaduel, at ang isa sa kanila ay nagawang basagin ng espada ng kalaban, dahilan upang sumuko ito. Dumating si Alucia kasama si Master Beryl at inanunsyo na siya ang magiging instructor nila ngayong araw. Pero bago pa siya makapagsalita ng buo, lumapit ang estudyanteng nanalo kanina. Arogante itong nagsabing kinakailangan ng tunay na lakas upang maging instructor ng Liberian Order, at hinamon si Beryl na patunayan ang kanyang galing. Naisip ni Beryl kung sino ba itong maingay na batang ito. Ipinaliwanag naman ni Alucia na siya si Hemble Lettsdrought, ang Vice Commander ng Order. Higit pa roon, hinamon mismo ni Hemble Letts si Beryl sa isang duel. Agad itong tinanggap ni Alucia, iniisip na magandang pagkakataon ito para turuan ng leksyon ang mga walang galang na estudyanteng ito. Dahil dito, napilitan na rin si Beryl na tanggapin ang hamon. Nang magharap na si Master Beryl at Hemble Letts, nag-aabang ang mga estudyante kung sino ang mananaig, lalo na't wala pa silang nakikitang laban ni Beryl noon. Para sa kanila, isa lang siyang matandang wala nang maituturo. Sa kabilang banda, si Hemble Letts ay naniniwalang si Beryl ay dinala lang ni Alucia dahil dati niya itong master. Sa paningin niya, laos na ang skills ni Beryl at wala na itong natirang kagalingan. Maging si Beryl ay hindi sigurado sa sarili, pero umaasa siyang hindi siya matatalo ng kaiyahiya para hindi mapahiya si Alucia. Nang magsimula ang duel, agad umatake si Hemble Letts. Panay depensa muna si Beryl, pinag-aaralan ang galaw at estilo ng kalaban. Dahil dito, naniniwala ang mga estudyante na konting sandali na lang at matatalo na si Beryl. Gayunpaman, nakita ni Beryl ang tamang pagkakataon para umiwas sa isa sa mga atake ni Hemble Letts at bahagyang tinamaan ito sa baba. Kahit na medyo nakasuntok na siya, nag-aalala pa rin si Beryl kung nasaktan nga ba talaga niya ang binata. Pero si Hemble Letts, mayabang pa rin at may lakas ng loob na magsalita ng kung ano-ano. Muling nag-reset ng posisyon ang dalawa at ipinagpatuloy ang duel. Sa gitna ng kanilang mainit na labanan, nagpa siya si Hemble Letts na tapusin na ito gamit ang kanyang signature move, isang malakas na finishing blow na inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng tagumpay. Sa paningin ng lahat ng estudyante, tapos na si Beryl. Pero ang hindi nila alam, nabasa na ni Beryl ang estilo ni Hemble Letts. Sa mismong sandaling tumama ang atake, mabilis itong iniwasan ni Beryl at sinundan agad ng isang tama sa likod gamit ang espada, isang simpleng galaw na ikinagulat ni Hemble Letts. Halos manginig ito sa pagkabigla at kusa na lamang siyang nagdeklara ng pagkatalo. Tinanggap niya ang kahusayan ni Beryl at humanga sa kanyang ekstraordinaryong skill. Humiling pa siya kay Beryl na ituro sa kanya ang teknik na ginamit nito sa pag-iwas, ngunit sinigurado ni Beryl na darating din sila roon sa tamang panahon. Kinagabihan, nagtipon-tipon silang lahat para magdiwang sa pagkakatalaga kay Beryl bilang special instructor. Habang umiinom, humingi ng tawad si Hemble Letts para sa kanyang pagiging bastos, pero para kay Beryl, ayos lang ito, natural lang na subukin muna ang kakayahan ng isang magiging guro. Samantalang si Alucia, todo asar kay Hemble Letts at paulit-ulit na ipinagyayabang na talagang malakas si Master Beryl, punong-puno ng kumpiyansa sa kanyang guro. Sa lumang bahay naman ni Beryl, nagkita ang kanyang ama at si Randreed, na tuwang-tuwa na natulungan niya ang dating guro na makalabas sa mundong kanyang nakasanayan.
Inamin niyang wala pa siyang nakitang swordsman na kasing galing ni Beryl, at natuwa ang matanda na sa wakas ay mararanasan na ng anak niya ang mundo sa labas ng dojo. Kinabukasan, sa Knights Academy, nagsimula na ang mga batang estudyante sa kanilang training sa ilalim ng bagong coach na si Beryl. Maingat niyang inoobserbahan ang kanilang mga stance, posture, at estilo ng pag-atake, itinuturo ang mga mali at ipinaliliwanag kung bakit siya ang napiling special instructor. Ipinakita rin niya kung paano basahin ang galaw ng kalaban at binigyan sila ng mga simpleng kaalaman na magagamit sa maraming sitwasyon. Kahit iniisip ni Beryl na baka hindi naman ganoon kagaling ang mga sinasabi niya, ang mga estudyante ay nakikinig na parabang nakakarinig sila ng isang divine message. Masigasig siyang nagtuturo sa mga sabik na sabik matuto, at pagkatapos ng isang araw ng pagtuturo, lumabas siya mula sa training hall. Doon siya sinalubong ni Hembolletz, na muling nagpasalamat sa kanya sa lahat ng naituro. Biglang dumating si Seer, isa rin sa dating estudyante ni Beryl, at excited siyang tinanong kung libre ito sa hapon dahil nais niya itong ipasyal sa capital, iniisip na marahil ay hindi pa gaanong pamilyar si Beryl sa lugar. Inamin ni Beryl na ang routine niya ay simpleng pumunta ng maaga sa umaga para magturo, at pagkatapos ng trabaho ay umuuwi na agad sa bahay. Narinig ito ni Hembolletz at sumang-ayon kay Seer, sabay udyok kay Beryl na pumayag nang lumabas kasama si Seer. Sa wakas, pumayag na rin si Beryl, kaya't masayang tumakbo si Seer para magbihis para sa kanilang hindi opisyal na date. Habang naghihintay, napangiti si Beryl, masaya siya sa unti-unting pag-a-adjust niya sa bagong buhay sa capital, kahit isang linggo pa lang siya bilang instructor. Samantala, sa kabilang banda, si Alucia ay kasalukuyang nasa isang meeting kasama ang mga matataas na opisyal ng Liberian Order, tinatalakay ang mga plano para sa susunod na panahon. Matagumpay niyang napaniwala ang mga ito tungkol sa kanyang mga inisyatibo, at tiniyak din niya na si Special Instructor Beryl Gardenant ay higit pa sa inaasahan nila. Matapos ang pulong, tumingin si Alucia sa bintana, puno ng iniisip, lalo na tungkol kay Beryl at sa kanyang kalagayan. Lantad ang pagka-obsessed niya rito, inilahad niya kung bakit niya ginasto talagang ilayo si Beryl mula sa liblib na baryo, at dito ay ikinwento ang isang alaala mula pagkabata. Noong panahong lumipat sila ng kanyang mga magulang sa kalapit bayan malapit sa nayon ni Beryl, napakinggan nila ang maraming magagandang balita tungkol sa dojo nito kaya't naisipan nilang bumisita. Sa unang beses na nakita ni Beryl si Alucia, hinimok niya ito at ang kanyang mga magulang na ipasok siya sa dojo upang matutong ipagtanggol ang sarili, lalo't hindi ligtas ang mga rural areas gaya ng sa kanila, kumpara sa mga syudad. Si Alucia noon ay nasa edad 10 pa lang, at si Beryl, na noon pa ay mukhang nasa 40 na, ay tumatak agad sa kanyang isipan bilang isang mabait at mapagkumbabang tao. Agad na sumang-ayon si Alucia na mag-training, nagsimula siya sa pag-practice ng parrying sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, at natutunan din niya kung paano gumalaw ng epektibo, isang mahalagang katangian ng isang master swordsman. Mahina ang kanyang balance, at lalo na ang kanyang lakas, pero unti-unti niyang naperpekto ang lahat. Kalaunan ay nalagpasan pa niya ang kanyang dating karibal na si Randreed, na ngayon ay nangangasiwa sa dojo. Ang nagpapalakas lang talaga ng loob niya ay ang mga simpleng papuri ni Beryl, na lagi niyang inaabangan. Nang makayanan na niyang hawakan ng maayos ang espada, nagpa siya si Beryl na subukin ang kanyang kakayahan sa isang mock duel. Nang nag-post na si Beryl sa kanyang stance, nataranta si Alucia dahil wala siyang makitang kahit anong butas para umatake. Nag-alinlangan siya kung bakit, pero sa halip na mag-overthink, dumiretso siyang sumugod. Ngunit madaling na-block ni Beryl ang atake at nabitawan pa niya ang espada ni Alucia sa loob lamang ng ilang segundo. Kahit talo siya, pinuri siya ni Beryl dahil sa likas niyang instincts, na sinabing tumama siya sa tamang timing, hindi tulad ng iba na bara-bara lang kung umatake. Lumipas pa ang ilang araw ng may sensinang training ni Alucia, at isang araw ay isinagawa ang isang mock tournament sa pagitan ng mga estudyante ng dojo ni Beryl at ng isang dojo mula sa kalapit bayan. Dito, ipinamalas ni Alucia ang kanyang pambihirang talento, gumagalaw siya na parang walang bigat, at tinalo ang kanyang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Nang matapos ang laban, kung saan buong team ni Beryl ay nagwagi laban sa kalabang dojo, tinanong ni Alucia sa kanilang pag-uwi kung hindi ba sila masyadong overpowered. Binanggit niya pa na si Beryl mismo ang tumalo sa dojo master ng kabilang panig.
Pero para kay Beryl, hindi siya malakas, at ang mas ikinainis niya ay ang pagkabahala ni Alucia sa panalo o talo, imbes na sa mas mahalagang bagay, ang matutong protektahan ang sarili. Bigla namang napansin ni Alucia na nawawala ang kanyang hair clip, at naisip niyang naiwan niya ito sa kabilang dojo. Kaya't bumalik siya roon mag-isa. Sa kanyang pagpasok, lumabas mula sa dilim ang ilang lalaki, mga estudyante ng kabilang dojo, at ang isa sa kanila'y hawak ang nawawala niyang hair clip. Nang tangkain niya itong kunin, itinapon ng lalaki ang clip sa likuran at hinamon siyang kunin iyon kung may lakas loob siya. Nilate nila siya, sinabing baka kaya niyang manalo sa mock duel, pero sa totoong laban, hindi niya sila kayang talunin. Nanatiling kalmado si Alucia, piniling huwag patulan ng isang walang saysay na laban, pero bigla siyang inatake ng lalaki. Sa kabutihang palad, dumating si Beryl sa tamang oras, hinarang ang atake at agad na dinisarmahan ang bastos na estudyante. Dinampot niya ang hair clip ni Alucia mula sa sahig, kasabay ng pagdating ng master ng dojo, kasing init ng ulo ng kanyang estudyante. Ngunit sa halip na makipag-away, lumuhad ito sa harap ni Beryl, humingi ng tawad at nakiusap na huwag na sanang palakihin pa ang insidente. Para kay Beryl, hindi na kailangan ng ganoong pagpapakumbaba, kaya agad niyang tinapos ang usapan at umalis na kasama si Alucia. Habang naglalakad, hawak ni Alucia ang kanyang hair clip, punong-puno ng guilt dahil nasaktan ang kanyang master para lang sa kanya. Sinisi niya ang sarili, pero ipinaliwanag ni Beryl na hindi siya ang may kasalanan. Ito ay pagkukulang niya bilang guro, na pinayagang mag-isa ang isang bata sa delikadong lugar. Gayunpaman, masaya pa rin siya na naging maayos ang lahat, at pinaalalahanan si Alucia na kalimutan na ang nangyari. Pero bilang isang bata, labis ang trauma ni Alucia, bumuhos ang luha sa kanyang mga mata. Si Beryl, na walang karanasan sa pag-aalaga ng bata, sinubukang patahanan siya gamit ang pagkain at iba pang bagay, pero hindi tumigil ang iyak. Sa kabila ng lahat, ang insidenteng ito ay nagsilbing malaking hakbang para kay Alucia, mas tumatag ang kanyang loob. Sa pagpapatuloy ng kanyang training, naging bihasa na siya, at dumating ang araw na nagawa na niyang harangin at talunin si Beryl sa isang mock duel. At dahil wala na siyang maituturo, formal na niyang ginraduate si Alucia mula sa kanyang dojo. Bilang graduation present, binigyan niya ito ng espada. Kahit pakiramdam ni Alucia ay malayo pa siya sa level ni Beryl, tinanggap niya ang desisyon ng kanyang guro at kinuha ang espada, kahit pa ang puso niya ay nagsasabing ayaw pa niyang umalis. Matapos makalabas sa anino ng kanyang master, sumali si Alucia sa Liberian Order upang patunayan sa buong mundo na ang swordsmanship ni Master Beryl ay walang kapantay. Matagumpay niyang naipasa ang entrance exam na tila walang kahirap-hirap, at hindi lang basta mga kapwa kandidato ang tinalo niya, pati ang mismong mga examiner ay natalo rin niya. Doon niya lalo na-realize na kung pati ang mga taga-suri ay hindi siya kaya, paano pa nila mahihigitan ang kanyang master. Batid niya kung gaano ka-oblivious si Beryl sa sarili niyang kakayahan, kaya siya na mismo ang nagdesisyong ipakita sa mundo kung sino talaga ang tunay na master swordsman. Bitbit ang layuning iyon, pinagsikapan niyang makaakyat sa ranggong commander at nagtagumpay siya ng sobra pa sa inaasahan. Fast forward sa kasalukuyan, may sapat na siyang awtoridad para maging instructor sa sarili niyang karera. 10 taon na ang lumipas mula nang lisanin niya ang dojo, na ayon sa tansya ay nasa edad 22 na siya ngayon. Samantala si Beryl, well, technically, para siyang pedophile, pero sa kanyang depensa, hindi naman siya ang humahabol sa mga babae, sila ang naaakit sa kanya. Sa kabilang banda, napanood ni Alucia ang laban ni Beryl laban kay Hembolets, at naniniwala siyang lalo pang gumaling at tumalim ang kakayahan ng kanyang master. Para sa kanya, higit pa sa pagiging special instructor ang karapat-dapat para kay Beryl. Maaaring sabihin ng iba na sobra na siya kung umasta, pero para kay Alucia, sapat lang ito. Kaya agad siyang nagtungo sa training room ni Beryl upang ihatid ang isang mahalagang balita. Sa kasamaang palad, wala na si Beryl roon ayon kay Hembolets, na nagsabing humanga siya sa dami ng kaalaman at insights ni Beryl kanina. Tinanong ni Alucia kung bumalik na ito sa nayon, pero ipinaalam ni Hembolets na isinama ni KY si Beryl upang ipasyal sa kapital. Nang marinig ito, agad siyang nakaramdam ng selos, lalo na't plano rin niyang dalhin si Beryl sa isang date sa lungsod. Ngayon, parang ninakaw ni KY nang hindi sinasadya ang ideya niya,
kaya't inis siya. Samantala, lumipat ang eksena sa masikip at mataong marketplace ng capital kung saan namamasyal si Beryl kasama si KY. Nasa western side sila ng lungsod dahil iyon ang paborito ni KY, pero hindi gaanong trip ni Beryl ang lugar. Mas nais niyang makita ang northern area kung saan naroon ang mga tourist spots gaya ng palasyo at simbahan. Ngunit sinabi ni KY na tanging mga old farts mula sa kabundukan lang daw ang interesado sa mga ganoong lugar, isang komentong hindi sinasadya pero tumama ng husto kay Beryl. Sa mga sandaling iyon, biglang sumulpot si Fizz, isa pang dating estudyante ni Beryl. Hindi agad siya nakilala ng guro, kaya nagkunwari si Fizz na isang catgirl para gisingin ang alaala ni Beryl. Malungkot ang mukha ni Fizz habang pinipilit niyang maalala siya nito. Sa huli, ipinakita niya ang espadang ibinigay sa kanya bilang graduation gift, at doon na na-realize ni Beryl kung sino siya. Matapos mag-isip ng matagal, humingi siya ng paumanhin dahil hindi niya agad nakilala si Fizz, ang dami na raw talagang nagbago sa hitsura nito. Ikinwento ni Fizz na kasabay niya noon sa training si KY, at 5 taon na rin mula nang siya'y magtapos sa dojo. Ikinatuwa ni KY ang muling pagkikita nila, at proud na proud niyang sinabi kay Beryl na si Fizz na ngayon ang star ng Magic Corps, isang patunay na magaling siya sa parehong magic at swordsmanship. Tinanong ni KY si Fizz kung anong ginagawa niya sa marketplace, at sagot naman ni Fizz ay bumili siya ng mga magic accessories. Ipinakita niya kay Beryl ang isang artifact, isang item na kayang mag-produce ng fire magic. Ayon kay Fizz, kahit sino raw ay maaaring gumamit ng mga ganitong artifact, pero napakamahal ng mga ito at hindi abot kaya ng karaniwang tao. Gayunpaman, ibinunyag ni Fizz na hindi na niya kailangan ng ganoong gamit at bigla na lang siyang nagcast ng isang magical spell gamit lang ang sariling kakayahan. Para kay Beryl, kakaunti lamang sa mundo ang may kakayahang maging tunay na wizard, kaya naisip niyang tiyak na napakalaking hirap at effort ang dinaanan ni Fizz para maging isang mage. Labis siyang proud sa dating estudyante, kahit bahagyang nalungkot sa ideya na baka iniwan na nito ang landas ng swordsmanship. Pero nagkamali siya, napatunayan iyon nang biglang may magnanakaw na dumampot ng bag ng isang matandang babae. Hindi nag-aksaya ng oras si Fizz, pinuno niya ng mana ang kanyang espada at madaling nahuli ang magnanakaw. Gumamit siya ng sword magic, isang kombinasyon ng magic at swordsmanship na bihirang-bihira sa mundo. Pasimpleng nagpasalamat si Beryl sa kanya, hindi na ipinaliwanag kung bakit, pero halata namang nakahinga siya ng maluwag, masaya siyang hindi iniwan ni Fizz ang daang tinahak nila noon. Bilang isang tunay na taga-baryo, maaga pa lang ay gising na si Beryl kinabukasan. Naglakad siya sa paligid habang kumakain ng tinapay. Sa kanyang pag-ikot, napansin niya ang isang kainahinalang tao sa isang madilim na eskinita, at syempre, isa na namang babaeng karakter ang kanyang nakita. Ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang Lucy Diamond, ang commander ng Magic Corps. Buti na lang, hindi siya isa sa mga naging estudyante ni Beryl. Dahil sa napakaliit nitong height, inakala ni Beryl na isa lang itong batang nagkukunwaring importanteng tao. Inalok pa niya itong ihatid pa uwi, iniisip na naligaw lang. Pero dahil sa insultong iyon, napaikan si Lucy, kaya agad siyang nagpakawala ng apoy mula sa kanyang kamay bilang patunay ng kanyang kapangyarihan. Doon lang sineryoso ni Beryl ang sitwasyon, nang kumbinsido na siya, pinayagan niyang sumama ito sa kanyang umagang lakad. Sa kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Lucy kung bakit siya lumapit, hindi raw tumigil si Fizz sa kakakwento tungkol sa kanya matapos ang pagkikita nila kahapon. Dahil dito, naging curious si Lucy at nais niyang makita mismo kung gaano kalakas si Beryl. Kaya't dinadala na niya ngayon si Beryl sa isang fighting arena, sabik na subukan ng kanyang buong lakas laban sa isang tunay na kalaban. Ayon sa kanya, bihira lang dumating ang ganitong pagkakataon, at hindi siya papayag na masayang ito. Kung saan si Lucy ay biglang nagpakawala ng bugso ng apoy kay Beryl. Ngunit mabilis itong naiwasan ni Beryl, at doon na-realize ni Lucy na ang matandang ito ay may matitinding reflexes. Si Beryl naman, nagulat din, mukhang seryoso ang babaeng ito na mukhang bata pero may lakas ng isang hukbo. Kaya't agad siyang naglabas ng espada bilang proteksyon sa isang walang saysay na labanan. Sinubukan niyang kausapin si Lucy, sinabing hindi siya ganoon kalakas gaya ng inaakala nito, at wala namang dahilan para patagilan pa ang laban.
Pero porsigido si Lucy, gusto raw niyang makita mismo kung hanggang saan ang lakas ni Beryl. Muling pinakawalan ni Lucy ang fire magic, na bahagya lamang naiwasan ni Beryl. Sumunod, nagpalit siya ng elemento, mula apoy naging ice magic, at sunod-sunod na boulders of ice ang pinakawalan niya kay Beryl. Ngunit pinaira-piraso lang ito ni Beryl gamit ang kanyang espada, effortless. Doon napagtanto ni Lucy na malakas talaga ang kalaban. Habang nag-iipon pa ng susunod na atake si Lucy, napansin ni Beryl na may opening, kaya agad siyang sumugod, planong patumbahin siya gamit ang hawakan ng kanyang espada, nang hindi nananakit. Ngunit bago pa man makalapit si Beryl, napilitan si Lucy na gamitin ang apoy sa sarili niya para mapaurong ito. Sa gulat ni Beryl, kahit si Lucy ay napalibutan ng apoy, ni isang hibla ng kanyang damit ay hindi man lang nasunog. Muling umatake si Lucy, ngayon naman ay gamit ang meteor-like flames. Naiwasan lahat ni Beryl, pero halos madulas siya sa pag-ilag. Kitang-kita, ito ang unang beses niyang lumaban laban sa isang witch, at wala talaga siyang experience sa ganitong klaseng laban. Patuloy si Lucy sa pagpapalit-palit ng ice at fire magic, at nang masanay na si Beryl sa mga ito, bigla siyang gumamit ng lightning spell upang mapigilan ang paglapit ni Beryl. Habang nasa malayo si Beryl, biglang naging seryoso si Lucy, nagbabadya ng isang malakas at madilim na ultimate attack. Napagtanto ni Beryl, kapag tinamaan siya ng susunod na atake, baka hindi na siya magising kinabukasan. Ngunit sa mismong sandali na papakawalan na ni Lucy ang huling tira, bigla siyang huminto. Kontento na raw siya sa naging laban, at higit pa roon, ayaw niyang gawing mincemeat si Beryl. Sa puntong ito, naiintindihan na niya kung bakit hinahangaan siya ni Fizz. Pero para kay Beryl, hindi niya nakikitang malakas siya, aminado siyang kahit buong buhay siyang nag-ensayo, ni minsan ay hindi niya natalo ang sariling ama. Para kay Lucy, humble lang si Beryl, at napatawa na lang siya sa sarili niya, realizing na inistorbo lang niya ang matanda ng walang saysay. Ngayong properly introduced na sila sa isa't isa, inimbitahan ni Lucy si Beryl na bumisita sa kanyang Magic Institute kapag may oras ito, pangakong babawi siya sa gulong ginawa niya ngayong araw. Tinanggap naman ito ni Beryl, kahit sinabing wala naman siyang dahilan para bumisita, dahil wala naman siyang kahit anong talent sa magic. Habang paalis si Lucy, nag-iwan siya ng babala kay Beryl, kapag natuto raw siya ng bagong magic spell, babalik siya para subukan ito kay Beryl ulit. Kinabukasan sa Liberian Order, nasalubong ni Beryl si Fizz, na dumalaw mula sa Magic Core upang maghatid ng ilang mga potion para sa mga knights. Natutuwa si Beryl sa balitang gumagamit pala ng magic potions ang mga knights, at naibahagi niyang herbal potions lamang ang ginagamit niya, dahil hindi niya kayang bumili ng mga mamahaling potion. Sa usapan, nais bigyan ni Fizz ng isang bote ng magic potion si Beryl, pero tumanggi siya. Sa palagay niya, hindi karapat-dapat na bigyan ng ganoon kamahal na regalo ang isang walang kwentang tao, gaya niya. Ngunit para kay Fizz, gusto niyang tanggapin ni Beryl ang potion bilang paghingi ng tawad mula kay Lucy dahil sa inabot nito sa kanya kaninang madaling araw. Napaisip tuloy si Beryl, totoo bang si Lucy, ang maliit na batang babaeng iyon, ang tunay na commander ng Magic Core? Tumango si Fizz at ipinaliwanag na si Lucy ay gumagamit ng magic para manatiling bata ang hitsura. Sa katunayan, sobrang tanda na raw nito na wala ng taong buhay ngayon ang nakakaalam ng totoong edad niya. Sa huli, humingi ulit ng tawad si Fizz, dahil siya raw ang nagsimula ng lahat sa pamamagitan ng pagbibida tungkol kay Beryl kay Lucy. Ngunit pinakalma siya ni Beryl at, para mapaganang pakiramdam ni Fizz, tinanggap na rin niya ang potion. Naikwento niya rin sa dalaga ang karanasan niya sa laban nila ni Lucy, kung gaano siya natakot sa sunod-sunod na fire at ice magic ni Lucy. Pakiramdam niya ay pwede siyang mapira-piraso kung nagkamali lang siya ng isang galaw. Sabi naman ni Fizz, kakaiba talaga si Lucy, dahil normal na wizard ay hindi basta-basta nakakapag-spam ng ganon karaming spell. Dumating si Alucia at nagpasalamat kay Fizz sa paghahatid ng potion. Pinakiusapan niyang dalhin ito sa storage room. Pagkaalis ni Fizz, dinala ni Alucia si Beryl upang ipakilala kay Lysandra, na may pakiusap para sa kanya. Ipinakita nito ang isang written request mula sa mismong guildmaster ng Adventurers Guild, hinihiling na si Beryl ang magsanay sa mga bagong adventurers. Ngunit bago pumayag, gusto munang malaman ni Beryl kung anong klaseng training ang inaasahan sa kanya.
Nang sabihin ni Lysandra na siya ang magiging responsable sa paghahanda ng mga baguhan sa pag-raid ng dungeons at pagharap sa mga emergency, naalala ni Beryl ang isang alaala noong kabataan niya, pumasok siya sa dungeon mag-isa para maghanap ng kayamanan, pero agad siyang nabugbog ng halimaw at tumakbo pabalik na sugatan. Dahil dito, tiningnan niya ang mga dungeon bilang napakadelikadong lugar, hindi niya namamalayang ngayon ay malakas na siya para mag-solo kahit ang pinakamahirap na dungeon. Kaya tumanggi si Beryl, ayaw niyang maranasan ng mga bagong adventurer ang dinanas niyang pagkatalo. Ngunit mapilit si Lysandra, sabi niya, kung si Beryl ang magsasanay sa kanila, magiging bihasa at ligtas ang mga ito. Upang mas kumbinsihin si Beryl, sinabi ni Lysandra na kahit kausapin man lang niya ang guildmaster. Sumang-ayon si Alucia, sinabing bilang special instructor, wala naman siyang limitasyon sa kung sino ang pwede niyang tulungan. Kaya't sinamahan siya ni Lysandra papunta sa Adventurers Guild, kung saan laking gulat ni Beryl, si Lucy ang naroon, nakaupo sa opisina ng guildmaster. Tila matagal na pala silang magkaibigan, habang hindi pinapansin ni Beryl ang presensya ni Lucy, humarap siya kay Guildmaster Naides, isang matandang lalaki na may mga peklat ng digmaan sa mukha. Masiglang tinanggap siya ni Naides at kinamayan, sinabing nagtitiwala siya kay Beryl dahil ang pinaka-pinagkakatiwalaang adventurer ng guild na si Lysandra ay inirekomenda siya. Ngunit nilinaw ni Beryl na wala pa siyang pinal na desisyon. Sa kasamaang palad, sa sobrang dominante ni Naides at Lucy, wala na siyang nagawa kundi pumayag na lang. Sinabi ni Naides na humingi siya ng detalye kay Assistant Megan tungkol sa trabaho, pero bago pa man siya ma-hire ng opisyal, sumingit si Megan at tinanong, paano raw niya pagkakatiwalaan ng isang amateur na wala namang record ng kahit isang raid sa dungeon para sanayin ang mga bagong adventurer sa pagra-raid ng dungeon. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Beryl ang ganitong klase ng bastos na pagtanggap, dahil ibig sabihin nito, may rason siya para umatras sa trabaho. Pero sa kabilang banda, si Lysandra at Lucy ay agad na nainsulto. Para patunayan ang kakayahan ni Beryl, iminungkahi ni Megan na magduel sila ni Landray, at doon malalaman kung totoo nga bang kasinggaling siya gaya ng sinasabi ng dalawang babae. Siyempre, hindi interesado si Beryl sa anumang nakakapagod na bagay sa edad niya. Pero dahil sa pangungulit ng lahat, hindi na rin siya nakatanggi. Pagdating nila sa training field, sabik ang lahat sa magiging laban. Kilala si Lysandra bilang isang gold-ranked adventurer, na kahit bata pa ay nakarami na ng adventure. Marunong siya, matalino, at bihasa, habang nakikita ni Beryl kung gaano ka-excited ang lahat, hindi mapigilan ang kanyang pangkaraniwang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat lumaban kay Landray, at baka nga hindi rin niya nais manalo. Sa isip niya, kung matalo siya, baka mas madali pa niyang matanggihan ang trabahong ito. Ngunit si Landray, sa kabilang banda, ay labis ang kasob-ikan. Para sa kanya, ito ang araw na matagal na niyang hinihintay. Araw-araw, pinasasalamatan niya si Beryl para sa lahat ng ginawa nito sa kanya. Habang naglalakad papunta sa gitna ng field, bumalik sa alaala ni Landray ang araw na una silang nagkita. Noong araw na iyon, naglalakbay sila ng kanyang mga magulang, lumilipat ng tirahan. Masaya sila habang nag-uusap, dala-dala ang maraming prutas na plano nilang ibenta para mas madali silang makapagsimula ng bagong buhay. Ngunit biglang sinalakay sila ng isang halimaw, alam ng kanyang mga magulang na wala silang laban, kaya't ang tanging magagawa nila ay tiyaking ligtas ang anak nila. Kaya't itinapon nila si Landray sa isang hukay, at sa kanyang pagtakip ng mga mata, inakala niyang makikilala na niya ang kanyang tagapagligtas sa kabilang buhay. Pero hindi sa langit siya dinala, nakilala niya ang kanyang tagapagligtas sa lupa. Gaya ng isang mabuting Samaritano, si Beryl ang nakakita sa kanya at nagdesisyong dalhin siya sa bahay. Inalagaan siya hanggang sa magising, at pagdilat ng mata ni Landray, binigyan siya ng pagkain ni Beryl at tinanong kung nasaan ang kanyang mga magulang. Ngunit ang tanong na iyon ay nagbukas ng sakit sa kanyang alaala, kaya't bigla na lang siyang napaiyak. Naiintindihan ni Beryl ang bigat ng kanyang nararamdaman, kaya't hinayaan na muna niya ang bata. Ilang araw matapos nito, sinabi niya sa kanyang mga magulang na hindi pa handang magsalita si Landray, at kailangang hintayin siyang kusang magsimulang magbukas. Kalaunan, natutong makisalo sa hapag si Landray, kahit hindi pa rin siya ganap na nakikipag-usap. Isang umaga,
Maagang nagising si Lysandra at nakita si Beryl na nag-eensayo sa labas ng bahay. Napansin siya ni Beryl at tinawag upang sumama sa kanya. Sumali siya at nagsimula silang mag-ensayo ng magkasama sa loob ng ilang araw. Nang binuksan ni Beryl ang kanyang sariling training center, nandoon si Lysandra, tahimik na pinanood ang pagpasok ng mga estudyanteng sabik na matuto. Nang mapansin siya ni Beryl, kinawin siya papalapit, at sumali siya sa klase sa araw na iyon. Isang araw habang nag-eensayo si Lysandra, napansin ni Beryl ang bilis ng kanyang mga galaw. Sinabi niyang kaya nitong gumamit ng twin swords, at iyon ang naging simula ng pagkakakilanlan ni Lysandra bilang dalubhasa sa paggamit ng kambal na espada. Sa kasamaang palad, dumating ang araw na siya'y inampon ng bagong magulang at kailangang lisanin ang tahanan ni Beryl. Umiiyak siyang umalis, ayaw niyang umalis dahil gusto niyang manatili roon magpakailanman, ngunit alam niyang baka maging abala lamang siya sa tahanan. Ilang taon nang lumipas, naging isang gold-ranked adventurer si Lysandra. Isang araw, naglalakad siya kasama ang isang kaibigan na nagtanong kung bakit niya piniling maging adventurer. Sagot niya, gusto raw niyang makita ang mundo, ngunit habang naglalakad sila, sinalakay sila ng mga gang members. Bago pa man makapagsalita ang kaibigan niya, tumalon siya pababa at pinagsasaksak ng kanyang mga espada ang mga ito, pinatumba sa isang iglap. Naalala niya ang tunay na dahilan kung bakit siya naging adventurer, una, upang matiyak na walang ibang makakaranas ng kapalarang tulad ng pinagdaanan niya. At pangalawa, upang mapahanga at mapasaya ang kanyang master. At ngayon, narito siya sa duel field, kaharap ang parehong master na minsan ay nagligtas at nagturo sa kanya. Habang hawak niya ang kanyang twin swords, iniisip niya kung gaano niya hinintay ang sandaling ito upang maipakita kung gaano siya kagaling. Sinabi niya kay Beryl na 20 taon na mula nang huli silang magkita, at ngayon ay makikita nito ang bunga ng kanyang matiyagang training. Yumuko siya bilang pagbati, ang parehong paraan ng paggalang na itinuro sa kanila noon sa dojo ni Beryl. Doon na pagtanto ni Beryl, hindi kailanman nakalimot si Lysandra sa mga leksyon niya. Nasabik siya, at kahit gusto pa sana niyang matalo sa laban upang tumanggi sa trabaho, nakita niya ang kasabikan sa mga mata ni Lysandra, kaya't nagpasya siyang ibigay ang kanyang buong lakas, alang-alang sa respeto. Nagsimula ang laban, lumipad si Lysandra sa ere at bumulusok pababa gamit ang kanyang twin swords. Naiwasan iyon ni Beryl, muli siyang umatake ng sunod-sunod, at sa bawat paglapit, naiiwasan ito ni Beryl, pero hindi niya may kakaila, napakabilis ng kilos ni Lysandra. Ang bilis nito ay parang si Usain Bolt na may espada. Natutuwa si Beryl, alam niyang pinagpatuloy ni Lysandra ang training niya. Dahil kung hindi siya magiging ganito kagaling. Ngunit habang tumatagal ang laban, napansin ni Beryl ang isang butas sa estilo ng pag-atake ni Lysandra. Doon niya napagdesisyonang gamitin ang pagkakataon upang tapusin ang laban. Sa kauna-unahang beses, umatake siya, hinawakan ng kaliwang kamay ni Lysandra gamit ang kanyang espada, at nang mawalan ito ng balanse, ginamit niya ang kanyang paa upang esweep ito mula sa lupa. Nang matamba si Lysandra, nanalo si Beryl, hinawakan niya ang kamay nito upang tulungan siyang tumayo. Nagpasalamat si Lysandra, hindi lang dahil lumaban siya, kundi dahil sineryoso nito ang laban. Ang lahat ng nanonood ay nagpalakpakan, dahil alam nilang hindi biro ang matalo si Lysandra sa isang duel. Dumating si Naides at pinuri si Beryl sa pagtanggap ng trabaho. Maging si Megan, na dati nagduda sa kanya, ay humingi ng paumanhin. Nagpasalamat si Beryl sa kanilang magagandang komento, pero sa loob-loob niya, inis pa rin siya, dahil hindi na niya natanggihan ang trabaho. Umalis siya kasama si Lysandra patungo sa unang adventure, kung saan nakilala niya ang 3 adventurer na kanyang sasanayin. Ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang sina Pora, Nidri, at Sarakats. Sa pagpasok nila sa dungeon, nakita ni Sarakat sa kanyang magic notifier ang 6 na halimaw na dumarating. Agad siyang tumalon sa laban kasama ang kanyang mga kasama. Habang pinapanood sila ni Beryl, natuwa siya, mukhang hindi niya kailangang gumawa ng marami, dahil magaling naman ang mga ito. Sana nga'y tama siya, sa loob lamang ng ilang segundo, nalinis nila ang dungeon mula sa lahat ng halimaw. Papalabas na sana sila, ngunit nag-alala si Lysandra. Para sa isang dungeon, dapat daw ay marami pa itong nilalaman, bakit napakakaunti ng mga halimaw?
Tama ang hinala niya, biglang nasira ang notifier ni Sarakats habang sinusubukang ay alerto siya tungkol sa isa pang halimaw, ibig sabihin, sobrang lakas ng nilalang na paparating. Napasigaw siya kay Pora, na noon ay malapit na sa pintuan, upang tumakbo, ngunit huli na ang lahat, isang daliri lamang mula sa halimaw ay sapat na para maitaboy si Pora, na agad na nasugatan. Napakalakas ng angle ng halimaw, nang inag ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, nang makita nila Sandra ang nilalang, agad niya itong nakilala, isa itong specially designed target na kilala bilang Xenograber, dito niya naintindihan kung bakit kakaunti lamang ang low-level monsters sa dungeon, ito pala ang dahilan, agad humarap si Beryl sa halimaw, handa na siyang labanan ito, ngunit, mananalo kaya siya?